Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Gusto kang makausap ng daddy mo? Masuyong hinaplos ni Mami ang buhok ko. Nakadapa lang ako sa kama. Walang sigla na kumilos para magpunta sa garden. Sinulyapon ko ito na nasa mukha ang lungkot. Why? May problema po ba? Punta ka na lang sa library, anak. Hindi ko kasi matawagan si Katrina. Mukhang busy ang kapatid mo. Actually, dapat dalawa kayong kakausapin ng ama mo. Pero dahil wala si Trina, ikaw na lang daw muna. Marahan akong bumangon saka sinipat ang nagusot na damit at bahagyang inayos iyon. Tara po, magkahawak kamay kami nitong lumabas ang silid ko at tinungo ang kinaroroonan ni Dad. Nang marating namin iyon ay inabutan namin si Dati na kausap si Uncle Javier. Parehong mukhang galit ang mga ito. Agad na lumapit si Mami at hinaplos ang likod ni Dad na waring pinakakalma ito. It's time na ipagkatiwala mo ang kumpanya sa akin. Nakatali ka na sa wheelchair na yan. Wala ka na magiging silbi sa company. Gusto mo bang makita itong bumagsak dahil lang mas tiwala ka sa mga tauhan mo kaysa sa akin? Gigil na tanong ni Uncle, kaya naman lumapit ako rito at sinubukan pakalmahin ito. Uncle, huminahon po kayo. Mag-usap po kayo ni Daddy ng maayos. Pakiusap ko rito, ngunit tinabig lang nito ang kamay ko. Ang kapal na mukha mo, sa tingin mo ipagkakatiwala ko ang kumpanya ko sa bobong tulad mo? No way, never. Ganting sigaw ng aking ama. Marahan akong napabuntong hininga na waring sumusuko dahil ayaw namang magpaawat ng mga ito. Masyado kasing mataas ang tingin mo sa sarili mo. Lumpo ka na nga eh, hindi mo pa rin ipababa ang pride mo at tanggapin na kailangan mo ng tulong ko? Hindi ko kailangan ng tulong mo. I can manage, Javier. Asikasuhin mo na lang ang mga utang mo dahil sa pagiging bobo at sigurul mo. Walang gustong huminahon, pero nanatili akong nakapagitan nang tabigin ako ni Uncle ay napaupo ako sa couch. Lumabas ang mga tunay na kulay nila. Dito mo makikita yung mga taong magiging kasangga mo sa sitwasyon at yung mga taong ite-take advantage yung kalagayan ngayon ng isang tao. Galit na umalis si Uncle habang si Daddy ay sunod-sunod na nagmumura. Daddy, ano pong pag-uusapan natin? Tanong ko sa ama na ngayon ay sa akin nakatingin. Yung galit nito sa kapatid ay hindi pa rin nakalma. I know someone na pwedeng magpatuloy ng legacy ng kumpanya. Talaga po? Ito na nga ba yung ilang linggo ko nang ikinatatakot? Iyong matutulad na ako sa mga pinsan ko dahil hopeless na si Daddy na magiging okay ang lahat. Pakasalan mo siya, Carmela. Hindi niya tinatanong kung ayos lang ba iyon. Waring final na ang desisyon nito at sinasabi na lang niya sa akin ang dapat kong gawin. Pero Daddy, nakita ko sa iyo na wala kang interes sa kumpanya ko. Kaya naman tama lang na humanap ako ng tao na mas magbibigay importansya sa pinaghirapan ko. Hindi naman po sa ganun, Daddy. Importante rin po sa akin ang company. Hayaan niyo po sanang subukan ko ulit. Lumuluhang ani ko rito. Itigil mo ang pag-iyak. Isang malaking kahihiyan yan sa'yo. Huwag kang tumulad sa ibang pinsan mo na walang silbi sa pamilya. Hinihintay kong tumutol si Mami, pero nang tingnan ko ito, ay nakikiusap ang titig nito sa akin na sumang-ayon na lang ako. Ganito ang sitwasyon ng Daddy mo. Malaki ang posibilidad na mawala ng tiwala ang board sa kakayahan niya. Kailangan nating tiyakin na hindi mawawala ang kumpanya natin sa atin. Naluluha rin ito, parang nailagay rin sa hopeless na posisyon ng nanay ko to the point na sumasang-ayon na lang ito sa aking ama at waring iniisip na iyon na lang talaga ang tama. Pero, anong gusto mong mangyari? Si Katrina ang purasahin ko? Ganun ba? Seryosong tanong nito sa akin. Nang marinig ko ang pangalan ng kapatid ko, ay mabilis akong umiling. Daddy, wag si Trina.
Naiiyak na ani ko rito. Then who? Nagkaanak nga ako ng babae pa. Wala namang gustong mamuno ng kumpanyang pinaghirapan ko. Iyon lang ang gusto kong gawin mo ngayon. Tapos ayaw mo pa? Ibinigay ko naman ang lahat sa inyong magkapatid ah. Hindi ba pwedeng ako naman ang pagbigyan mo? Disappointed na tanong nito sa akin. Carmela, nakikiusap na tinig ng mami. Lumabas ka na. Nasa tinig ng aking ama ang disappointment nito. Tawagan mo si Katrina. Ipasundo mo sa tinitirahan niya kung kinakailangan. Utos ni Daddy kay mami. Kaya naman, mabilis akong natauhan. Fine, gagawin ko po ang gusto nyo. Hindi ko talaga kayang pamunuan ng kumpanya. Wala akong kumpiyansa na mapapalago ko iyon. Fine, ikaw na po ang magdesisyon sa bagay na to. Kung may kilala kang lalaki na pwedeng mamuno, papakasalan ko. Pero please po, nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo pong idadamay si Trina. Hayaan niyo po si Trina na gawin niya ang gusto niya. Marami pa pong pangarap si Trina at nais kong maabot niya iyon. Umiiyak na ani ko rito. Sobrang sikip ng dibdib ko sa naging pagsang-ayon ko. Pero I need to agree with this for Katrina, for our family. Thank you anak. Luha ang ani ni mami, saka lumapit sa akin at mahigpit akong niyakap nito. Nagsosorry rin ito ngunit hindi ko naman kailangan iyon ngayon. Pare-pareho kaming nalagay sa alanganin dahil sa nangyari. Parang kisap lang ng mata, nagbago ang lahat. Pati na ang buhay kong tahimik ay biglang naging magulo. Nawala sa ayos ang lahat. Sa lahat ng pagbabagong naganap, wala si Daniel sa tabi ko. Alam ata niya na posibleng mangyari ito, kaya hindi siya umuwi ng bahay. Ipinakilala ni Daddy si Daniel Montenegro, isang negosyo na kilala sa larangan na kapwa tinatahak ng mga ito. Sila ang nagdesisyon, sumabay lang ako sa Agos. Kaya ito kami ngayon nakaharap sa magulang namin at ilan sa mga kaanak. Congratulations! Sabay-sabay na bati sa amin pagpasok namin sa salas ng family house ng mga Montenegro. Mahinhin ang naging ngiti ko bilang pagtungon sa kanilang pagbati. Thank you guys! Si Daniel na ang nagpasalamat sa mga ito habang pangiti-ngiti lang ako. Simpleng white dress, flat shoes, ang buhok ay nakalugay lang at bahagyang kinulot at makeup na si mami pa ang nag-apply sa aking mukha. Iyon lang ang ayos ko sa katatapos na kasal. Suot ko pa nga rin ang makapal na salamin sa mata. Naramdaman ni Daniel ang namumuong tensyon sa akin dahil sa atensyong nakukuha namin dito. Kaya naman, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko at inilapit ang bibig sa tenga ko. Relax, family mo lang at family ko ang narito. Kasal, iyon ang naisip na solusyon ni Daddy para hindi kunin ng mga kapatid niya ang management ng company namin. Kahit walang karapatan ng mga ito, ay inisip ni Daddy na sa pagiging ganid ng mga ito ay may possibility na magawa nila ng paraan ang pag-angkin sa company. Kaya ngayon, ito kami ni Daniel, kasal na. Isa na akong Mrs. Montenegro. Asawa na ng lalaking hindi ko naman lubos na kilala talaga. Sorry, hindi talaga ako sanay sa ganitong atensyon. Nahihiyang tugon ko rito. Nang sulyapan ko si Mami ay ngumiti ito sa akin, encouraging me that everything will be fine. Sinulyapan ko si Daddy na may tipid ng ngiti sa kanyang labi. Katatapos lang ng civil wedding namin ni Daniel. Hindi pa nga sang-ayon ang magkabilang partido sa naging desisyon naming dalawa. Ngunit dahil kami naman ang ikakasal nito ay hinayaan na lang din nila. Marriage for convenience, iyon ang meron kami nito. Para sa negosyo ng aking ama na kailangan ng husay ni Daniel. Walang bonggang preparasyon, nagpa-set up lang ng buffet si Mami sa garden ng aming family house na kinaroroonan namin ngayon para sa resepsyon. Isa lang din ang pinagpapasalamat ko sa araw na ito. Iyon ay yung naunawaan ni Daniel na ayaw ko ng maraming tao, ng media, or mga business associate na dadalo. Handa na ang garden para sa ating lahat. Let's go! Masaya ang tinig na ani ni Mami Gemma.
Nanay ito ni Daniel na hinawakan pa ako sa aking kamay at hinila palayo sa aking asawa. Parang kailan lang, nahihiya pa akong lumapit sa lalaki nang ipakilala ito ni Daddy Yves sa akin. Ngayon ay kasal na kami. Go on, sumama ka na muna at kakausapin ko lang ang mga kaibigan ko. Ani nito nang umiti pa. Humugot ako ng malalim na hininga bago tumango rito. Iniwan na namin ang lalaki sa sala saka nagtungo sa garden. Sa wakas isa ka na ring Montenegro. Sinulyapan ko si Mami Gemma na bahagya pang tinap ang likod ng palad ko na hawak nito. Alam ko at nararamdaman ko na hindi niyo pagsisisihan si Daniel ang pagsang-ayon ninyong dalawa. Hindi ko po alam kung ano ang mangyayari sa future pero willing naman po kami ni Daniel na matuto. That's good, Iha. Basta tandaan mo lang ang bilin ko sa'yo, yung mga ayaw at gusto ni Daniel ha, mag-effort ka rin ng magustuhan ka niya. Iyon din ang suggestion ng mami ko. Kahit fixed marriage ito, ay kailangan ko pa rin gumawa ng move para mag-work yung marriage namin na to. Pagkatapos namin mag-usap, ay iniwan na ako nito sa kinatatayuan ko. Abala na sa buffet ang mga bisita. Habang iginagala ang tingin, ay naramdaman kong ang titig sa akin ni Mami. Kaya naman nang makita kong saan ito nakapwesto, ay lumapit ako roon. Yung masayang ngiti ni Mami kanina ay hindi ko na mabasa sa kanyang labi. Pilit na ito ngayon. Pakitang tao lang kahit na labag sa loob nito. Humakbang ako palapit dito at niyakap ito. Congratulations! Hindi ko alam kung iyon ba dapat ang sabihin ko sa'yo. Inalalayan ako nito palayo sa kumpulan ng mga kamag-anak namin. Narating namin ang poolside ni Mami na alam kong masama ang loob ngayon. Kahit nakiusap itong gawin ko ito, alam ko namang hindi ito ang gusto niya. Nadala lang siya sa stress ni Daddy. Mami, hindi man natin ginusto ang naging sitwasyon natin. Magiging okay rin po ang lahat. Pag-aalo ko rito. Niyakap ako nito na tinugon ko rin naman ang mahigpit na yakap. Ayaw ko naman talagang matulad ka sa ibang pinsan mo. Walang naging freedom sa pagpili ng lalaking papakasalan. I'm sorry kung kailangan mong gawin to. Pinunasan ko ang luhang umalpas sa mga mata nito. Ngayon lang talaga kami nagkaroon ng pagkakataon na magkausap ni Mami dahil focus ito sa pag-aalaga sa aking ama. Bahagya kong inayos ang makapal na salamin na suot ko. Mami, mabait naman po si Daniel. Huwag na po kayo mag-worry pa. Bulong ko rito. Habang inaayos ang kasal namin na lalaki, ay nagkaroon naman kami ng pagkakataon na mag-usap. Marunong ding makinig ang lalaki, kaya naman mabilis nitong naunawaan ang sitwasyon ko. Introvert ako at hindi magiging madali para sa akin na lumabas sa lunggang pinagkublihan ko. Paanong hindi ako magwa-worry? Anak kita. Alam ko naman po yan, Mami, pero magiging okay rin po ang lahat. Huwag ka na pong umiyak kasi baka pagalitan kayo ni Daddy. Mahinahong ani ko rito, saka inabutan ito ng panyo. Tumango-tango ito nang marinig na banggitin ko ang daddy ko. Basta kung may problema kayo ni Daniel, umuwi ka agad ha? Oo nga pala, gaya ng napag-usapan, after wedding ay sasama na ako sa bahay ng lalaki. Opo, Mami. Habang wala pa po ako, ikaw na muna ang bahala kay Daddy. Kung pwede ring kontakin mo si Trina. Pakisabi na umuwi siya rito sa bahay. Yes, I will do that. Huwag mo nang alalahanin pa si Trina. Sarili mo muna ang isipin mo. Katulad ng mga pinsan kong ikinasal na kinailangang iwanan ang mga magulang para bumukod. Katulad din pala nila ang kapalaran ko. Carmela, mabilis kong inihanda ang ngiti ko nang marinig ang tinig ni Daddy. Daddy? Nakaupo ito sa wheelchair. Ang reason kung bakit ngayon ay kasal na ako. Gusto kong isipin nito na okay lang ako. Ayaw kong madagdagan ang sama ng loob nito. Come here. Udyok nito sa akin. Kaya naman, masunuring kumilos para lumapit rito. Dad, nakangiting ani rito. Maging mabuting asawa ka kay Daniel. Sa kanya nakasalalay ang kumpanyang pinaghirapan ko. Opo, Dad. Ginagap ko ang palad nito.
I'm sorry anak. This is the first time na marinig ko itong mag-sorry simula nang maging magulo ang buhay namin. Wala kang dapat ihingi ng sorry, Daddy. Alam ko namang nagdesisyon ka para sa ikabubuti nating lahat. Tama lang po ang ginawa mo. Hinaplos ko ang pisngi nito. Tiyak naman akong aalagaan ka ni Daniel. Mabait na bata yon. Mahusay rin sa negosyo, kaya naman malaki ang tiwala ko sa kanya. Opo, Dad. May tiwala rin po ako sa'yo. Hindi mo naman po ako hahayaang makasal sa tao kung wala naman po kayong tiwala sa kanya. Of course, anak. Sinapo nito ang pisngi ko at hinalikan ako sa noo. Sige na, puntahan mo na ang asawa mo, baka hinahanap ka na niya. Tumango naman ako rito, saka iniwan ng mga ito. Pagbalik ko sa garden, ay wala pa rin naman doon si Daniel. Hindi ko kilala ang ibang relatives nito na imbitado. Si Mami Gemma at Daddy Carlos lang ang kilala ko. Nagawi ang tingin ko sa kapatid ni Daniel. May isa pa pala, si Emily, nakababatang kapatid ni Daniel. Hindi nga lang maganda ang bawat tingin nito sa akin. Siguro ay ayaw nito sa akin dahil sa biglaang pagsulpot ko sa buhay ng kapatid nito. Nilagpasan ko ang garden at pumasok ng mansyon. Sa sala, inabutan kong kaharap ni Daniel ang mga kaibigan niya. Babe, tawag nito sa akin nang makita niya ako. Marahan pa ang naging kilos at waring nag-aalilangan na lumapit. Pero dahil naroon naman si Daniel, ay napilitan pa ring lumapit sa mga ito. Guys, hindi ko na siya naipakilala kanina. She's my lovely wife, Carmela. Nice meeting you, Carmela. I'm Douglas, pakilala ng lalaki. I'm Ian, ani naman ang isa. I'm Kenneth. Tinanggap ko ang mga inilahad nilang kamay, saka bahagyang umatras sa tabi ni Daniel na agad namang umakbay sa akin. Pasensya na kayo at hindi ko na siya napakilala ng mas maaga. Feeling ko kaya hindi mo agad ipinakilala ng maaga kasi natatakot kang mas matipuhan kami ni Carmela kaysa sayo. Biro naman ni Douglas. You have a point, Douglas. Kaya nga siguro isinekreto ng kaibigan natin ang tungkol kay Carmela dahil treat tayo sa paningin niya. Nagtawanan ang mga ito. Bahagyang pinisil ni Daniel ang balikat ko. Palabiro lang talaga sila. Masasanay ka rin sa kanila. Para ko na silang mga kapatid. Nanlalamig ang mga kamay na inayos ko ang salamin. Boyfriend nga pala ni Emily si Kenneth. Dagdag pa ng lalaki. Tumango-tango ako rito. Hindi mo pala sila inimbitahan sa garden. Kumain na muna kayo. Nagugutom na nga rin ako. Tara na. Parang iyon lang ang hudyat na hinihintay ng mga ito at iniwan na kami ni Daniel. Nagkatinginan kami nito dahilan para bahagyang matawa. Ganun lang talaga sila. Pero I can assure you, mababait ang mga yan. Okay, sinabi mo eh. Ngumiti na lang din ako rito. Thankful na lang din siguro na mabilis kong nakagaanan ito ng loob. At least nakakapag-usap kami nito nang walang awkwardness sa pagitan naming dalawa. Dito, bahagyang nagtaas baba ang kilay ni Daniel. Dumating sa tinutuloyan naming 2-story house ang wedding picture naming dalawa. Naka-frame na iyon at naisipan itong i-display. Kasalukuyan tuloy kami nitong nasa sala at isinasabit iyon sa dingding. Diyan, ngiting-ngiti na ani ko, saka inayos ang salaming suot. Medyo tabingi. Inayos naman ito. Nang maikabit ay tumabi ito sa akin. Grabe, masyado akong gwapo. Ani nito. Kaya naman, napapantastikahan ng ngumiti ako rito. Napabungis-ngis ito sa naging reaction ko. You're so cute. Pabirong pinisil nito ang ilong ko. Kagabi lang kami dumating dito. Dahil hindi pa available ang extra room ay sa isang kwartong kami nito natulog. Ako sa bed at siya naman sa couch. Wala pang maid at ayon kay Mami ay magpapadala ito ng kasambahay para may kasama ako. Kaso tumanggi si Daniel. Ayon sa kanya, siya na ang bahalang humanap. Inakbayan ako nito sa kahin nila patungo sa kusina. May space pa sa likod, pwede kang mag-garden doon. Talaga? Wow! Nalulungkot ako dahil hindi ko na magagawa ang hobby ko.
Pero meron pang space pa sa likod. Tutulungan mo ba ako magsimula ng garden ko? Ngiti-ngiti na ani ko rito. Natigilan nito saka tumingin sa akin. You need help? Tanong nito. Tumangutango naman ako. Hindi ako magaling sa ganyan. Sabay kamot sa ulo. Kinuhanan ko muna siya ng tubig at inabot sa kanya. Ganun ba? Okay, I understand. Nangalumbaba ito at waring nag-iisip. Turuan mo ako. May mapaglarong ngiti sa labi. Parang nagpapakyut na akala mo naman ay ikinagwapo niya iyon. Sure. Tinitigan ako nito. May ngiti sa kanyang labi. What's wrong? Takang ani ko rito. I'm just glad na hindi ka naiilang sa akin. Umupo ako sa katapat na upuan upang makaharap ko ito. Siguro ay dahil hindi mo hinahayaang maramdaman ko iyon, ani ko rito. Nang unang ipakilala ng aking ama ang lalaki ay sa mismong bahay namin. Ipinatawag ako ni Daddy dahil may bisitang darating. Nag-set up si Mami ng dinner. Alam ko naman na darating yung time na ipakikilala na ng mga ito ang lalaki pero hindi ko ina-expect na nung gabing iyon na yon. Noong una ay nahihiya talaga ako. Nanlalamig ang kamay at bahagya pang nanginginig. Pero nung makapag-solo kami nito at makapag-usap, ay naging magaan ang loob ko sa kanya. Joker ang lalaki at may sense na kausap. Baka dahil din pogi ako. Ano namang connect? Pabirong ani ko rito. Ganito ako kapag komportable ako. Nakukuha kong magbiro. Pero kapag bagong mukha, ibang tao ang kaharap ay tinatamaan ako ng matinding hiya. Hindi ka nagagapuhan sa akin? Parang shock pa ito. Marami nagsasabi na gwapo ako. Papasang model pa nga eh. Ang yabang mo naman? Iniangat nito ang sleeve ng braso niya para ipakita ang muscle. Kita mo yan? May abs din ako? Bigla pa itong tumayo at itinaas ang t-shirt niya. Mabilis kong tinakpan ang mata ko sa labis na pagkabigla sa ginawa nito. May makapal pa akong salamin sa lagay na yon. Natatawa naman si Daniel sa ginawa ko. Why? We're married naman na. Don't tell me this is the first time na may nagpakita ng abs sa'yo. Muli itong umupo kaya naman ibinaba ko na ang kamay ko. Pakiramdam ko ay nag-iinit ang mukha ko sa labis na hiya at pagkabigla. Don't do that in front of me. Why? Because just don't. Hindi ko alam kung anong irarason dito. Seriously? Is this your first time? Nahihiyang tumango ako rito. Minsan nakikita ko rin namang shirtless ang mga boys sa family Villanueva. Pero kaanak ko naman ang mga iyon. Then, masanay ka na. Pili yung ani nito na bigla na lang hinubad ang suot nito. Daniel! Reklamo ko rito. Dahilan para umugong ang malakas nitong tawa. Pumikit ako. Pakiramdam ko ay magkakasala ako sa ginagawa ng lalaking to. Open your eyes. Kahit hindi ko idilat ang mata ko, ay nai-imagine ko ang mukha nito. Lalo na ang ngisi nito. No! Wifey, open your eyes. Come on. Panghihikayat nito. Narinig ko pa ang pag-atras ng upuan, tanda na tumayo ito. Naramdaman ko pa ang paglapit nito at paghawak sa kamay ko. Bago ko pa mabawi iyon, ay hinila nito ang kamay ko patungo sa tiyan nito. Sa labis na gulat ay napadilat ako. Nanlalaki ang mga mata na napatitig dito. Malawak ang ngisi nito na waring lumabas ang pagiging playful nito at hindi nito iyon makontrol. How's the feeling na mahawakan ng abs ko? Dahang-dahang bumagsak ang tingin ko sa kamay kong nakalapat sa matigas niyang tiyan. Ang kaninang nanlalaking mata ay waring mas lalo pang lumaki. Nang ma-realize ang nangyayari ay naitula ko ito at mabilis na kumaripas ng takbo. Dinig na dinig ko pa ang malakas nitong tawa. Oh my gosh! Nagpapadyak na ani ko na nagtungo sa silid at isinubsob sa unan na nasa kama ang mukha ko. Kahit hindi ito sumunod, pakiramdam ko ay nag-e-echo ang tawa nito sa tenga ko. Wifey! Sumunod pala siya. Naramdaman ko ang paglundo ng kama. Waring nahihiya pang nag-angat ako ng tingin. Oh my! Hiyang-hiya na ani ko
at muling itinago ang mukha. Tatawa-tawang humiga ito sa tabi ko. Wala kang dapat ikahiya. Simula nang maikasal tayo, ay sayo na ang katawan ko, pati syempre ang abs ko. Diyos ko, Daniel, maghulis dili ka. Nahihiyang ani ko rito. Naisip ko lang, kung nakita ng daddy mo yung ginawa ko, baka nagbunot na ito ng baril at pinasabog ang bungo ko. Walang nakakatawa roon. Sita ko rito. Tumawa kasi ito. Ibig kong sabihin, inosente ka masyado. Overprotective ang ama mo sa'yo. Hindi lang naman sa'kin. Ani ko na bumuntong hininga at umayos rin ang higa. Kinausap ka niya, no? Tanong ko rito. Kinausap? Hindi tangga nito. Pero bago kami umalis ng bahay, ay ipinatawag ni daddy ang lalaki sa office niya. Anong sinabi niya? Mahina ang tinig na tanong ko rito. Tumitig sa kisame at hinintay itong magsalita. Alagaan daw kita. Hindi naman ako bata. Alam ko, pero syempre kapag anak, gano'n naman ang magulang. Anong sagot mo? Interested na tanong ko rito. Sabi ko, oo naman, ako na ang bahala sa unika iha niya. Sira, hindi lang ako ang anak ni daddy. What? Hindi mo alam may kapatid ako, si Trina? Lalaki? Babae, Katrina ang real name niya. I didn't know. Hindi nasabi ni Mami Gemma sa akin. Bakit wala siya sa kasal natin? Tutul ba siya na magiging brother-in-law niya ako? Tanong nito na waring biglang nabahala. Hindi naman. Umalis si Trina nung nalaman niya ang nangyari kay daddy. Mahigit 1 buwan din kasi namin bago ipinaalam dito na naaksidente si daddy at mami. Nagdamdam siya. Hulaan ko, iniisip niyang hindi niyo pinapahalagahan ang side niya. Siguro yun nga ang iniisip niya. Pero hindi naman kasi ganoon. Kailangan niya mag-focus sa review niya. Kung may ganoong distraction, ay malabong makapag-review siya ng mga ayos. Hindi niya ako kinakausap ngayon. Biglang lumungkot ang tinig na ani ko rito. Nagkaroon din ako ng instant kausap sa katauhan ni Daniel. Kung makinig kasi ito ay waring lahat ng sasabihin ko ay mahalaga. Interested itong makinig sa akin. Galit siya sa'yo? I don't know, pero ayaw niya akong kausapin. Miss na miss ko na nga siya eh. Malungkot ang tinig na ani ko rito. Natigilan ako nang maramdaman ko ang paghaplos ng kamay nito sa pisngi ko. Baka kailangan niya lang ng time. Siguro nga. Sinabayan pa iyon ng buntong hininga. Tara, para naman gumaan ang pakiramdam mo. Saan? Tanong ko rito na sinamahan ng nagdududang tingin sa lalaki. Sa baba, nag-order ako ng pizza. Pagkarinig ng pizza ay agad akong tumayo. Masanay ka na sa akin. Anin nito na nakita ang pagkatigil ko. Saka ito yumuko at pinagpantay ang mukha naming dalawa. Ang cute mo talaga. Pinisil nito ang baba ko. Hindi ko inaasahan iyon, lalo na nang bigla na lang ako nitong pangkuhin. Mabilis ako napayakap sa kanya, lalo't nagsimula itong maglakad. Bakit ang gaan mo? Hindi ka ba kumakain sa inyo? Diet ka ba? Kumakain naman ako, hindi lang ako tabain. Nanuli sa nguso na depensa ko rito. Narating namin ng sala. Maingit ako nitong ibinaba sa sofa. Bigla akong tinamaan ng hiya, kaya naman umayos ako ng upo. Bahagyang nailing ang lalaki sa naging reaction ko. Dinampot nito ang remote sa binuksan ng TV. Umupo ito sa tabi ko at bahagyang pumito. Ang kamay ay pasimpleng inakbay sa akin. Wala pa sana kaming planong kumilos at tapusin ang panonood, ngunit tumawag ang daddy ni Daniel, kaya naman nagpaalam ito saglit na magtutungo sa kwarto.